After it closed in 1998, Kai Tak International Airport remained unoccupied until late 2007. Ang isang dahilan kung bakit pinasara ang Kai Tak Airport ay sa kadahilanan are there were many mountains near Hong Kong Kai Tak Airport. A kind of meteor wind shears occurs frequently near the airport runway. Kai Tak was the international airport of Hong Kong 1925 until 1998, officially known as Hong Kong International Airport in 1954 to July 6, 1998. Maraming nagtatanong what happened to Kai Tak. On July 6, 1998, after the last aircraft for Chief Lap Kok Kai Tak was finally retired as an airport. Closed in 1998 to make way for a bigger and way easier to land at airport, Kai Tak was famous for fiercely difficult approach to a runway in the middle of Kowloon Bay. The forced pilots of maneuver swiftly just above the roofs of heavily populated city. At ito ang pinaka-rooftop dito sa the world-class cruise terminal. And so many people also had a great spending weekend here. A good place for dating or with family, many children playing here, and it's good place watching sunset if you want to stay. The place is very nice also and very relaxing. The space and designs of the place, which show a close remembrance to the airport, are awesome. Some people say this place has a huge potential. It is almost always deserted. But for me, I really like this place. It's a place where it feels like spending time, or you can bring along with your friends here. You can do doing the vlogging or playing the cards or sing along with your friends, bring your own karaoke, and everybody are welcome here. At kahit nga mga aso, gustong-gusto rin nila dito dahil marami silang ma-meet na kapwa nila aso. At doon din yung pagkakataon na maging friendly sila sa isa't isa at maglaro. Ito na yung huling araw ko dito sa Kai Tak Runway Park. At napansin ko ang isang sunset na napakaganda. Para siyang isang bulalakaw na bigla na lang bumulusok sa isang lugar na kung saan makitanaw na tanaw mo ang kanyang guhit o ang kanyang aura sa kagandahan. Marami ring taong nakapansin sa kanya at lalong-lalo na ako. Ang oras niyan siguro mga alas 6 pa lang ng hapon, pero tanaw na tanaw ko ang kagandahan ng sunset.
Kung saan papalugdog na ang araw, ay doon pa rin nagpiprepare ang mga gustong mag-sailing or mag-fishing. Dahil siguro, yun ang kagandahan para sa kanila ang mag-fishing dito. Hindi masyadong mainit at tamang-tama lang sa kanilang pangingisda. At they were spending here kasi sinasara naman ang Kai Tak Port Airport ng around 11 p.m. Halos marami na ring mga tao ang naghihintay sa ferry boat na ito ay maghahatid sa iyo sa Kwontong at sa direksyon ng North Point kung saan ako uuwi at doon ako nakatira. Isang napaka-simple at napaka-easy way ang aking na-discover sa araw na ito. At ako'y nagpapasalamat na bagamat nag-iisa lang ako sa aking paglalakad ay tagpuan ko ang lugar ng Kai Tak Airport kung saan ang unang landing ko dito sa Hong Kong noong 1997. Ang bawat ferry boat ay mayroong timetable. Pagka nasa North Point ka, kailangan mong maghintay ng 1 oras para madala ka sa Kwontong at Kwontong to Kai Tak. So from North Point, after you wait 1 hour, you have to travel 15 minutes to Kwontong. And Kwontong, you have to travel about 10 minutes. So totally is 25 minutes ang pagbabiyahe ng ferry boat sa dalawang direksyon. Mas pinili kong mag-stay dito sa likuran ng ferry boat dahil gusto ko pa rin matanaw ang kagandahan ng Kwontong at ang Kai Tak habang ito ay papalayo. At hindi lang naman ang sunset ang nakapalo sa akin kasi kahit mga ibon gusto rin yatang sumama sa akin. At meron pa nga diyan na talagang nagbabaybay siya sa gilid ng aking sinasakyan na ferry boat. Nakakatuwa siyang masdan kasi gusto niyang kumapit at sabihin, isama niyo ko sa inyong paglalayag. Ngunit hindi rin naman nagtagal siya, kundi lumipad din kung saan ay sasama siya sa ibang mga ibon. May pumasok sa isip ko at may naglalaro. Ang sabi ko, kung hindi pa ako naging isang vlogger, ay hindi ko mababalikan ng Kai Tak Runway Park dito sa Hong Kong, kung saan ito ay sinarado sa loob ng 20 taon. Imagine, 1997, November ako dumating dito. Pero after that, ngayon lang ako ulit nakabalik. Sa panahong 2020,
Kailan ko kaya muling babalikan ito? Mulit-muli, babalikan ko ito kasama ng aking mga kaibigan at hindi ko to pagsasawaang balik-balikan dahil I want to spending my time kahit na ako'y mag-isa lang. At hindi lamang sa Kaitak Runway Park ang nais ko tong balikan, kundi ang malagandang sunset na rin. Gusto ko rin mag-stay rito ng gabi at para makita at matanaw ko rin kung paano lumubog ang sikat ng araw. Di lamang sunset ang gusto kong ma-experience dito, kundi ang sabay-sabay na pagbukas ng mga ilaw sa buong nagtataasan ng mga building dito sa Hong Kong, lalo na sa North Harbor at banda sa Kowloon Bay sa North Point at kung saan-saan man. I will encourage you to come over here in Kaitak Runway Park. Hindi kayo magsisisi na puntahan ang lugar nito one day kapag nakapasyal kayo sa Hong Kong. At madali lang namang hanapin ito. May mga buses din na magdadala sa iyo mismo sa airport at meron ding ferry from North Point na magdadala sa iyo dito. Hindi man ako nakatira dito sa Hong Kong, pero tumira naman ako ng 20 years. Remembering the Kai Tak Hong Kong airport that closed 20 years ago is gone. Pero for generations to generations, ay hindi ito basta-basta makakalimutan. Under progress pa rin ang pag-renovate sa Kai Tak runway at marami pa rin gustong mga negosyante ang maglalagay ng mga business pagdating ng araw. So maraming salamat sa inyo guys sa pagsama sa akin sa Kai Tak Airport Old kung saan ako naglanding ng una noong 1997.